Napakaganda po yung bang meron tayong alam. Kahapon po galing kami sa isang prayer meeting. Talagang dama ko yung kawalan, dama ko yung isang kalamigan. Kasi po maraming daladala sa puso. Kaya napakahirap po yung pong sasamba tayo, may daladala sa puso. Pero sino ba ang taong walang dala? Ito po. Araw-araw na ginawa ng Diyos, lahat tayo ay mayroong mga pasanin, ayan po, may dalahin sa buhay, iba, financially, materially, emotionally, ang daming mga dala. Kaya paano tayo talaga makakasamba sa Diyos? Kaya nga po, purihin po ang Panginoon kasi nga po, yung ating pinag-aaralan ngayon, kung hindi po sa Diyos pa rin, kung hindi po tayo na born again, kung wala yung Holy Spirit, wala yung regeneration, yung pagiging born again, hindi po ito yung religion, kundi po ito yung proseso ng Panginoon para siya makapasok sa ating puso. Kung kinilala mo na ikaw yung makasalanan, nagsisi ka na yung kasalanan, tinanggap si Jesus sa iyong puso, at iyon po ang pasimula ng iyong kapanganakan muli. Kaya yung regeneration, kung wala pong ganito, hindi po tayo mapapanuto kasi lahat po tayo may dala. Tingnan mo yung katabi mo. Ano may problema niya? Tingnan mo. Tanungin mo. Oh. Di ba lahat tayo, maaaring sa bahay, may problema. Si nanay, si tatay, may problema kay anak, may problema sa pag-aaral, may problema. Lahat tayo may problema, di ba? Pero kung tututukan mo yung problema, lulubog ka. Amen? Kaya kung wala ang Panginoong Jesus na nagkatawang tao at siya ang umibig at nag-alay ng kanyang buhay sa atin at ngayon na hindi natin siya nakita pero binigyan tayo ng pananampalataya ng ating Panginoon kaya lumalakas ang ating loob. Kaya nga po kung hindi po nyo naintindihan yan, hindi po kayo magtatagumpay sa buhay. Kasi never na makakapasok tayo sa langit kung hindi po tayo pinanganak na muli. Dahil nautos si Jesus Christ at sabi niya, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban na ang isang tao, panganak na muli, hindi siya makakita, hindi siya makakapasok sa karyan ng Diyos. Ayan. Kaya napakalaga po yan na maintindihan po natin. Kaya tayo ngayon ay naririto, hindi po tayo nagre-religion. Hindi tayo nagpo-programa, hindi tayo nag-enjoy o hindi tayo nagpe-perform sa tao. Kundi tayo po yung umaharap sa Diyos at ang lahat ng ginagawa natin dito ay inaahalin natin sa Diyos. Yung ating pagsamba, yung ating pag-awit, yung ating pagtugtog, yung ating pagtaas ng kamay, yung ating pakikinig, nasaitan ng Diyos, yung pag-awit, lahat ng iyan ay dapat ibinibigay natin ng buong puso at walang kahalo anong paman sa ating buhay. Amen? Kasi bahagi po yan ng ating pag-aaralan ngayon. So buksan po natin ang ating Biblia sa ikalawang Korinto. Ayan, ikalawang Korinto, chapter 5. Chapter 5, verse 11. Ayan po, verse 11. Okay. Verse 11 hanggang 21. Ayan. Buksan po niyo yung mga Biblia, sundan po niyo ako. Sabi po dito, kaya nga dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo ako. Hindi dahil sa nais naming ipagmalaking muli sa inyo ang aming sarili, kundi nais naming bigyan kayo ng dahilan upang kami maipagmalaki ninyo. Nang sa gayon ay masagot ninyo ang mga taong walang ipinagmamalaki kundi ang mga bagay na panlabas at hindi ang tunay na pagkatao. Kung kami parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos. At kung matino naman, kami iyan ay para sa kapakanan ninyo. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sa iba'y nag-uudyok sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat. Kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay ganoon ang aming pagkakilala kay Kristo,
Ngunit ngayon hindi na. Kaya't kung nakipag-isa kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito ay napalitan na ng bago at ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ng Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sa gayon, ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. So, 19, ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo, ang tao ay binilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inaatasan niyang ipamalita ito. Kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo, alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y tinuring na makasalanan upang sa pakipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. So, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. So, purihin po ang Panginoon. Pwede po palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Alam po ba nyo ay yung pong salitang amen, yung pagpalakpak, lagi natin ibigay kay Lord yan. Minsan po, pagka may kasiyahan tayo, may party, tapos sumayaw yung may birthday, nagustuhan natin yung sayaw niya, pinapalakpakan natin, di ba? Ano man ang gawin niya, ano man yung mga nakakatawa o di ba? Ginagawa natin, hiyawang pa nga, di ba? Kaya lang kung minsan po, pagdating sa gawain ng Panginoon, ay nagiging tahimik tayo. Akala ba nyo ay hindi natutuwa ang Diyos kapag tayo ay nagagalak? Kaya sabi nga niya, gusto niya yung kagalakan nga niya, mapuspos sa atin . Opo, pag napuspos tayo ng kanyang kagalakan, iba po yun. Nakakita na po ba kayo, minsan natin po ako ng isang seminar, ng ibang kasama ko. Di ba? Pagka nag-worship siya, tagang bigay na siya, di ba, yung kamay niya, talagang. Pag umaawit siya, di ba, yung madalas na didinig natin sa mga judges ng mga, di ba, yung mga kantahan, di ba, yung mga, sabi niya, lagyan mo ng puso yung kanta mo, di ba? Lagyan mo ng puso, di ba? May lahat naman ng kanta maganda, di ba? Pero pag ang kumakanta talaga yung original, yung, di ba, nag-compose, at saka yung di ba? Tapos pagka deliver mo sila, di ba, yung, nakakita na po ba kayo ng nag-worship ay yung isang seminar, yung mataba po siya, laki ng katawan, lapad ng katawan niya, pero pag na-worship siya, di ba, hindi siya nahihiya, kahit pagtawanan siya, kasi naka-highlight yung kanyang sarili sa monitor, pero nag-worship siya talagang bigay na bigay. Kaya kung minsan, hindi naman po sinabi worship team lang ang kailangan nakaganon. Kaya kung minsan tayo po, kaya kung minsan diyan nakita po nyo, kahit anong pong mangyari ay nakataas ang kamay ko, kung maaari ayoko ibaba. Kasi dito ko lang magagawa yan, di ba? Kasi pupurihin ko siya. Hindi ko siya sabing sa bahay, hindi ko po ako nagwo-worship. Opo. At hindi ko tinataas ang kamay ko. Pero dito po yung, di ba, ang sarap kasi sama-sama tayo magkakapatid, maharap tayo sa Diyos. Ang sarap, di ba? Nandiyan yan kasi baba. Di ba? Hindi lang sinabi ng song leader, taas po natin ang ating kamay, tsaka doon na tayo tatap. Di ba? Parang tayo parang, ano yung tawag doon? So, di ba, parang robot. Di ba? Gawin mo ito. Uso ngayon yan, di ba? Pero alam po ba nyo, ang tunay po na sumasamba ay talagang totally sumasamba tayo, hindi tayo nakatingin, kahit na pa sino nagpapakanta at ano yung kanta, talagang at least, po. Iyon po ay napakasarap. Nadinig ko nga po na isang gawain. Kaya hanggang hindi ko nararamdaman ng Panginoon, hindi ako tumitigil. Kaya kanina po, maaga ako gising, 5:30 gising na po ako. So actually, ginagawa ko po, naupo po ako sa table ko, tapos nag-worship ako. Gusto ko mapuspos ng banal ng Espiritu. Gusto ko paano may mapuspos ng Holy Spirit? Yung purihin mo siya, opo, naabot akong 30 minutes, sabihin mo lang siya, Lord, ikaw po ang hari ng mga hari, ikaw po ang Diyos na banal, banal ka o Diyos, purihin ka, Panginoon. Opo.
Para pagdating mo dito, lalo kang, di ba, excited ka. Pagka puno ka na, ikaw po'y puspos ng Holy Spirit. So, napakasarap po yan. Kasi, inaano ko po sa inyo kasi hindi ko po sinasabing kulang tayo sa ito, kulang. Hindi ko po. Pinaunawa ko lang po sa inyo. Ang sarap po kasi sa bawat pagtitipon ng mga anak ng Diyos, sabi ng Biblia, siya ay nananahan sa papuri ng kanyang bayan. Even every time na ang bayan o ang nananambahan ng kanyang mga anak, yung kanyang espiritu ay nando doon, di ba? Bukod pa yun nasa ating espiritu, yung sabihin, kapuspusan ng Holy Spirit. Alam po ba niyo, masarap po maranasan natin yon. Na pag-uwi natin ay lagi tayong may dala. Masaya tayo, di ba? Kasi everyday kasama natin si Lord. Pero sa dami ng problema natin, kumisan di ba yun naisip niya, kumisan may struggle sa loob natin, di ba? Nasa Panginoon ka na, pero merong kalungkutan ka lalo kung dumating ang problema, yung mga pagsubok, yung mga po, marami yan, di ba? Kaya lang, kumisan nga po, yun ang naging problema. Pagdating ng pagsubok, diyan po nasusubukan kung sino po tayo. Minsan iba, hindi na ma-attend, hindi nagbabasa ng Bible, kasi nga puro pagsubok ang dumating sa buhay. Minsan, akala po ba natin nakakatulong po yun? Although, naiintindihan po natin, kasi hindi man tayo perfecto. Ikaw ba ikaw, pastor, pag ikaw yung problema, nakakabasa ka ng Bible. Kaya nga po may radyo ko eh. Yung DCS, andyan ang TV, pwede kang, di ba, may mga, di ba, sa YouTube, marami kang makapakinig ng ibang preaching, di ba? Ngayon, na pinag-usapan sa social media, hindi ba yung binaril na, di ba, yung sa Amerika? Tingnan mo. Ang dami nating makapupulot. So, yung kantahan, gusto mo praise and worship, kaya gusto ko naka-record yung ating praise and worship para ma-review mo o pakinggan mo, di ba? Ang dami dito, di ba? Like Spring of Worship, di ba? Ang dami. O, sunod-sunod yan, i-set mo lang yan. Kaya lang, kung minsan merong ad, di ba? So, ganun, di ba? Minsan hindi ka makapag-worship kasi ang daming problema. Buksan mo yung yung mga worship song, di ba? O, tuturuan ko lang po kayo kasi yung iba kasi pagdating po ba ng problema, lahat na binibitawan. Kasi ang pag-usapan po natin ay ngayon, ang title po natin pag-usapan, The Result of Regeneration. Ayan. Sabihin natin, result. So, ito po yung bunga, ito po yung resulta. Ayan po. Kapag tayo po ay gumagawa ng maraming bagay, di ba, ang pinakamahalagang bagay na inaasahan natin sa lahat ng ating gagawin at ginagawa, ay alin? Yung mabuting resulta. Di ba? Yung resulta. Kasi doon tayo mapupulfill yung ating kasiyahan kapag may ginawa tayo, after noon, ay yung bunga nito ay nakita natin, yung resulta, di ba? O, kaya nga, lahat ng ginagawa natin ngayon, mabivision mo, kung ikaw po, tatanungin niyo ako, paano ko malalaman na maganda ang magandang resulta ng aking buhay? Mabivision mo po yon. Ito, turuan ko po kayo. Kung hindi kayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi kayo makakita ng magandang resulta. Amen? Pero yung pagsubok, hindi ko sinasabing hindi ka magkakaroon ng pagsubok. Actually, kung minsan nga, tukso nga yan eh. Sabi nga ng iba, bakit ako ay sumasamba na? Nagbibigay naman ako at ako'y nagpapagamit sa Panginoon. Pero bakit pa ang daming problema ko pa? Amen? Natural yan. Kasi pag ikaw ay totoo po yan. Maintindihan po natin. Habang tayo lumalapit sa Diyos, habang tayo naglilingkod ng totoo sa Diyos, galit na galit ang kaaway. At tandaan nyo, tayo po ay nasa lumang pagkatao pa. Yung katawan. Pero binigyan tayo ng bagong pagkatao. Hindi po binago ng Diyos ang ating pagkatao. Inalis. Nandiyan pa rin po yan, kaya lang tinabunan yan, pinatay. At patay na nga po yan sa harapan ng Diyos. At binuhay na, binigyan tayong muli ng buhay ng Diyos. Ito yung bagong buhay. Yan, napakalaga po yan, naintindihan natin. Kaya nga tayo ngayon, ay bakit ba tayo ay, di ba, lagi nasasaktan. Pag may tumatay dito, nasasaktan tayo. Pag narinig natin, parang ako ba yata pinagsasabihan nung nagpapasalita sa pulpito. Di ba, pero nandito ka pa rin. Alam mo, kung wala ang Holy Spirit sa iyo, hindi ka mananatili dito. Hello? Iyan po ang kaibahan ngayon, mga kapatid. Kaya nga sabi nga ng isang nasa religion, alam mo, ngayon lang ako nakakita na simbahan na nangangaral at tinutubid ang mali. Di ba? Pero sa mga religion pag-isip, puro, tayo ang tama, mga kapatid, may iyak pa nga, gano'n eh. Maliligtas tayo, tapos wala kang marinig na tagtutuwid. Di ba? Lahat ng mamamatay pupunta sa langit. Hello? Pero dito,
The result of regeneration, kaya nga po, makinig po tayo. Basahin natin ang Biblia lagi at meron tayong matututuhan. Gayun din ang Diyos sa atin. Nalulugod ang Diyos kapag ang isang mananampalataya ay nagtatalaga ng buhay sa Kanya at taos-puso na naghahandog o handang sumunod, taos-puso na handang sumunod sa kalooban ng Diyos. Okay? The result of regeneration, una, may buhay na binago na sumusunod sa Diyos, sa kalooban ng Diyos. Amen? Ayan. May buhay na binabago at na sumusunod, na binagawa na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Have a transformed life that obey God's will. Ayan po. Sa verse 11 and 13. So, okay, nakasulat ba dyan? Naka-plus ba dyan? Okay. Verse 11. Okay. Verse 11. So, wala. Ayan po. Verse 11. So, sinulat ko po kasi nahirapan na rin po ako magbasa pag maliliit ang letra. Kaya sabi po dito, kaya dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan ko ang kilalang kilala rin ninyo ako. Okay? So, sino po sa inyo nakakilala kay Pablo? Si Apostol Pablo. Paano siya naging born again? Paano siya naging apostol, naging alagad ng Diyos, ni Jesus Christ? Hindi ba siya doon sa Damasco, di ba? No, ang layunin niya ipapatay ang mga mananampalataya. Si Pablo po ay isang attorney, kasi po, pinag-aaralan niya yung kautusan ng Diyos. At talagang deboto siya sa kautusan ng Diyos, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tigapagturo ng salita ng Diyos, ng kautusan. At laban siya sa bagong pananampalataya, laban sa pananampalatayang Hudyo o Judaismo. Kaya ang nangyari po mga kapatid, si Pablo po ay nais siyang papatay ang mga mananampalataya ng panahon na yon, di ba? So anong nangyari? Nung makatagpo niya si Jesus Christ, di ba? Nabago ang kanyang kaisipan ng kanyang puso, ang kanyang buhay. Di ba? Kaya nga kilalang kilala. At si Pablo, nung siya maging alagad ng Panginoon, wala siyang asawa pero nagtatrabaho siya, naglilingkod siya, hindi ba? Yung kanyang pinagtatrabahuhan, hindi siya humingi sa tao. Yung kinikita niya, ginagamit siya sa ministry. Nagpapagal siya. At minsan, binabato siya, inaalis pusta, pinagtatangka ng buhay. So lahat, naranasan niya. Kaya sabi na po sa Pablo, naranasan ko ang magutom, ang maging babad maghapon sa tubig. Nanlamig ako, nanalamigan ako. Di ba? Pinagtatangkaan ang buhay ko. Ang dami niyang naranasan. Pero hindi siya binibigay. Di ba? At lagi pa niya sinasabing yung langit. Mapupunta tayo sa langit kapag tinanggap niyo si Jesus Christ. Ewan ko sa inyo kung nagtatawa pa sa inyo, meron po nagtatawang ganyan, kokornihan sa ganon. Alam ko po sa mga baguhan, parang ngayon lang nyo nadinig to, napakahalaga na maintindihan natin, mga kapatid. Ang nakasulat sa Biblia ay kailangan maunawaan natin. Paano natin to ipapaliwanag, di ba? Paano natin to maunawaan? Alam niyo ang Biblia, ngayon po ang panahon kasi napakadali na maintindihan ng Biblia. Lahat ang gusto mo, ang Biblia, na maunawaan mo, pwede kang mamili sa tindahan ng Biblia. Di ba? Marami po. Kung ikaw ay Bicolano, ayaw mo ng Tagalog, gusto mo may Bicol. Ilocano na, gusto mo Ilocano, para madaling maintindihan, bumili ka ng Bible. Kaya lang, kahit meron kang maraming Bible, kung hindi ka nagbabasa, hindi ka maintindihan. Hindi mo maintindihan yan. At never maintindihan mo ang Biblia hanggat hindi mo tinatanggap si Jesus Christ sa puso mo. Kasi wala ka pang Holy Spirit kapag wala ka si Jesus Christ sa puso mo. Ako po nung lumaki, high school, alam niyo yung Gideon International, namimigay po yan ng Bible, yung maliliit, di ba? Ang dami kong naipon na yan. Di ba? Yung Bible, may English, may Tagalog. May brown yun, Tagalog, hindi ba? Yung Gideon International. Elementary pa lang ako, namimigay na yan eh. Tapos sa high school,
sa Marcelo High School. Namimigay na yan ng Biblia. Ang dami kong Biblia. Pero pag babasahin ko ang Biblia, hilong-hilo ako, hindi ko maintindihan lahat. At antok na antok ako. Kasi wala pa akong pananampalataya kay Jesus Christ noon. May pananampalataya ako dito pa lang. At marami kong sinasampalatayanan. Kasi ako namamanata, panatiko ako, kasi pinaghimalaan ako nung ako'y bata pa. Kaya malapit ako sa Diyos. Daw. Kasi namamanata ako, palasimba ako. So, yun po. Lahat tayo may patotoo. Si Apostol Pablo may patotoo. May buhay na binago na sumusunod sa Diyos, sa kalooban ng Diyos. Sino? Si Pablo. Nagsasalita dito. Kaya napakahalaga po na si Pablo, binago ng Diyos, saan ba nagsimula ang pagbabago ni Pablo? Ito yung panloob na pagkatao. Sa loob. Opo. Kung sa labas lang, kasi madali po tayo magbago eh. Sa labas kasi maging mabait ka, masipag ka, pero yung sa loob mo, iba naman talagang hindi naman totoo. Lalabas at lalabas din naman yan eh. Pero si Pablo talaga, nagsasalita siya dito at tinuturo niya, sana dapat din ganun tayo. Yung inner transformation. Inner transformation. Sa loob po yan. God changed His heart. So kailangan po mabago ang ating puso. Yun po ang pangako. Kasi sa Ezekiel chapter 36, tama? Verse 26 to 27, bibigyan ko kayo ng bagong puso, bagong espiritu. Di ba? Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makasunod kayo sa aking mga utos. So, titignan po nyo, yan po ang hula po sa Old Testament at naganap po yan sa atin sa New Testament kay Jesus Christ. Na lahat ng tumanggap kay Jesus Christ ay meron ng Holy Spirit. Kaya nga po napakahalaga yung transformation na yan magsisimula sa puso. Sapagkat sa puso nananampalataya ang tao. Romans chapter 10 verse 9. Kaya kung pananampalataya, naniniwala ako pero wala naman sa iyong puso, hindi ka nananampalataya. At hindi makita sa iyong pagkabago, walang binago ang Diyos sa buhay mo, wala kang, so yung loob mo walang nababago, pero merong Kristiyano naman ganito, nabago na siya, totoo talaga siya. Kaya lang, sa dami ng kanyang karanasan, natisod, may nakita siyang hindi maganda, nadala ng problema, pagsubok, humihinto sa Panginoon. Marami pong dahilan. Kaya minsan may pinuntahan ako isang mananampalataya, dati siya isang leader, sabi ko, kapatid, nakikiusap ako sa iyo, manumbalik ka na sa Panginoon. Alam po ba niya kung bakit? Ang hirap bumalik sa Panginoon. Kahit sabihin mo, naglingkod ka na nung araw, patotoo ko po sa inyo, mga kapatid, meron po tayong pastor, hanggang sa mamatay po, hindi na siya nakabalik. At minsan, kinausap niya ako, sabi niya, umiyak siya, pag-pray mo ako. Kahit pag-pray ko siya na pag-pray, hindi siya nanumbalik sa Panginoon, hindi siya nagsisi ng kanyang kasalanan. Alam mo niyo, totoo po yun. Yung sinasabing isang espiritu ang malis sa iyo, magiging 7 espiritong mapakasama pa. Naging lulong siya sa babae, sugal, alak. Pero siya po ay lingkod ng Diyos. Si Apostol Pablo hanggang sa mamatay siya, hindi po siya nagbago. Bakit po? God changed his heart. Nagkaroon siya ng inner transformation, yung panloob na pagbabago. Okay? Kaya nga sa verse 11 na English, ang sabi doon, because we understand our people responsibility to the Lord. Ayan. We work hard to persuade others. God knows me. God knows God knows we are sincere. And I hope know this too. Ayan. I hope you know this too. So, sabi ni Apostol Pablo, kilala nyo, hindi kilala ako ng Diyos. Kilala ng Diyos ang aking pagkatao. Sabi nga doon sabi niya, God knows we are sincere. Totoo ko sa Diyos. Alam ng Diyos yan. Kaya pwede pong ganito mangyari. Kaya sabi ko sa'yo, mabivision mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Kasi ikaw nakakalam sarili mo eh. Okay. Pwede kang katang kausapin. Sabihin ko, lahat ng sabihin mo sa akin, opo, yes.
pero merong no sa puso mo. Hindi totoo yun. Amen? Kailangan kung yes ang nasa labas, yes talaga yung nasa loob. Dapat nanggaling dito yan. Di ba? Minsan pwede mangyari na nagsasalita ka ng yes, pero no sa loob ng puso mo. Di ba? Magbabasa ka ngayon ng Bible. Yes, Pastor. Pero ang totoo, ayaw mo na mabasa. At ito yung sinasabi ko sa inyo at may kinakausap ako. Paulit-ulit ng problema, sinasabi ko sa kanya, ano problema mo? Ito, Pastor, pag-pray mo nga ako, ano problema mo? Sabi ko sa kanya, tinanong ko sa kanya, itong napakalaga, sabi ko sa kanya, kinagbabasa ka ba ng Bible? Hindi nga, Pastor, kaya nga ito ang problema. Pagdating ng problema, yan, hindi mo makayanan. Bakit ko? Pag kumakain ka ng kanin, ulam, malakas ang katawan mo at marami kang mabubuhat, tama? Pag ikaw ay kumakain, malakas ang katawan mo araw-araw, hindi ka pa kumain na maghapon, ano ba magagawa mo? May magagawa ka, konti lang. Kasi lagi ka nalalata, kulang ka ng pagkain. Kaya hindi sa spiritual. Kaya pagdating ng pagsubok, ayan, dumadating ang pera, parang buslo lang, nawawala. Walang kapayapaan. Amen. Maging bukas po tayo sa katotohanan. Tignan po natin, magkaroon tayo ng wisdom. Kasi sabi nga, yung pong mga karanasan natin, naging wisdom po sa atin yan para tayo ay lalong maging stepping stone natin yan, maging hakbangan natin yan, maging tuntungan natin yan para tayo tumaas spiritually. Hindi po totoo na pag kami nandito, ako po, ba't ako ng problema? Napakaraming problema dumating sa buhay ko. At silang masasabi ko sa inyo, hindi ako pinabayaan ni Lord. Amen? Kaya nga sabi nga po ito sa verse 12, doon sa English din po, are we commending ourselves to you again? No. We are giving you a reason to be proud of us. So you can answer those who brag about having a spectacular ministry. Yung pong pagsasyo, pagpapakita ng kanyang ministry. Di ba yung para mang pinagmamayabang pa? Eto na ako, nagsishare ako, may dala akong Bible. Di ba? O ginamagawa ko yung aking tungkulin sa church. Rather than having a sincere heart. Dapat daw po yung puso po natin, laging tapat po tayo. Sa puso po lahat ng gagaling. Kaya ako po, kung makikita po nyo dito, ay pag mas marumi po dito, dati po wala kasi naglilinis dito. Pag pumunta po ako dito, nililinis ko po talaga yan, kaya makintab po yan. Yan po ang gawain ko sa Mother Church. Nag-o-office po ako doon sa Mother Church. Pero bago ako magpunta sa office, siyempre, hanggang lang noon, may map kami doon, yung di kuryente. Laging makintab yan, malinis. Yung mga halaman, didiligan ko yan. Yung mga agiw-agiw, inaagiwan ko yan, araw-araw yan. Kasi nandun ako. Hindi lang ako yung nag-o-office. Saan nag-o-office ka pala, Pastor? Ako po, parang kay Pastor Jello, lagi nandiyan sa church. Kaya pag may nangangailangan, merong hihingi ng payo, merong nangangailangan ng ganito, ako po yung sumasagot. At kapag ako po nagre-report ngayon kay Pastor Ruben, kasi may po na po noon, yung ginaganon. Kaya napakahalaga po mga kapatid, yung sincere heart sa ating, meron tayong sincere heart sa ating paglilingkod. May testimony o patotoo ng buhay na binago, may tamang motibo paglilingkod sa Diyos. Yun po, yung tamang motibo. Ano ba motibo mo? Mahusay ako. Tingnan niyo ako. Fluent ako sa English. Bula. Maganda lalaki ko. Ano ang motibo natin? Kaya nga, napakahalaga po. Kaya nga, sabi nga po dito, sa verse 13, tingnan po niyo, basahin niyo, verse 13. Okay, pakiplus po, verse 13. Sabi po doon, kung kami parang nasisiraan ang isip, ay iyon ay alang-alang sa Diyos. At kung matino naman, iyan ay para sa kapakanan ninyo. Kung kami nasisiraan ng isip, parang ganito mga kapatid. Hello? Nakakarinig ko pa nyo. Si Pastor Romali, yung ng Methodista yon, patotoo po niya yan. Ano po siyang tatrabaho sa bangko siya? Manager po siya. 30,000 nung araw, 30,000
malaki pong kita yon, di ba? Pero nung tinawag siya sa Panginoon, ng Panginoon, yung 30,000 na tinatanggap niya, monthly, o sweldo niya, bilang manager, tapos ngayon, tinawag siya bilang pastor sa Metodista, ang tinatanggap niya, simula po, 3,000. Isipin mo, di ba, sa pananaw ng tao, ano na, hina mo naman, 30,000, lalayuan mo. Pwede ka naman maglingkod eh. Bigyan ka na lang ng tithes, hindi ba? Tumulong ka na lang sa church. Hello? Katulad ko po. Nung panahon ko, nasakay ako sa barko. Ang laki ng pagkakataon kasi dahil ko natutuhan kasi may halos 1 year na ako sa barko. Pero nababa ako sa barko. Seaman ako. Tapos ngayon, tinawag ako ng Panginoon. Opo, tinawag ako ng Panginoon kasi 1 year pa lang ako manampalataya, natuturo na ako ng Sunday school. Tuturo na po ako ng Sunday school. At alam niyo, ang sinasabi po ng marami doon, sabi niya si Ray, parang, alam niyo kung bakit? Nung panahon po namin, madaling kita ng pera. Sasakay na lang po ako sa barko noong 1990, siguro may anak na po ako noon. May hiling ako, Lord, sana po makabalik uli ako sa barko kahit 1 year lang. Natanggap po ako, $800. Imagine niyo 1994 o 95. Hindi ko po alam yung panahon kasi nung giyera ng Iraq at Iran. Hello? Tanker po kasi ang sinasakyan ko. At nung panahon na yon, natanggap na po ako dahil yung ninong ko sa barko, ninong namin sa kasal sa barko, ay nasa barko. So, inirekomenda kami sa agency dito po sa Manila. At natanggap po ako. Kasi marami na po, kasi bukod pa po doon, nung ako po ay wala ng trabaho, hindi na ako nakasakay sa barko, mahabang panahon, nagtrabaho po ako sa maraming kumpanya bilang mekaniko, foreman, chief mechanic, ganun po. So marami tayong naiintindihan. Totoo po yan. Yun po ang patotoo. Hindi ko po ipinagmamalaki. Kaya nga sabi si Pablo, ang dami kong nagagawa. Ganito, nagtatrabaho kami, ganito. Hindi ba? Sabi ko, hindi ko pinagmamalaki ang sarili ko sa inyo. Kundi para may pagmalaki kayo. Na ako, si Pablo, napakarunong, pero ngayon, tinatanggap ko pagtawanan ako ng mga taong dati pinapalakpakan ako. Dahil ang husay ka magturo ng kautusan. Ngayon, parang binabato at gustong patayin pa si Pablo dahil sa pangalan kay Kristo. Hindi niya kinahiya. Yung bagong pananampalataya na dating nilalabanan niya at pinapatay pa niya, pinakukulong lahat nang makita niyang mananampalataya ni Kristo. Tapos ngayon, nangyari, kung tawagin ka ng Panginoon, ang sweldo mo ngayon 50,000, tawagin ka ng Panginoon ngayon, bibigyan ko yan 10,000. Ano kaya ang gagawin mo? Siyempre, marami ka mapapakinggan, di ba? Di ba? Bilang mo, 50,000, lalayuan mo. Tapos 10,000 lang. Di ba? Laking pagkakababago. Kaya kung minsan po, hindi ko po maintindihan, totoo po, lahat po tayo, naniniwala ako, tinanggap natin si Kristo. Kailan dumarating ang pagkakataon, ganito po. Sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ko po malaman bakit tayo ay maraming alibay. Actually, sa harapan ng Diyos, wala po tayong maibigay na alibay. Kasi makapaglingkod tayo sa Diyos dahil din sa Kanya. Amen? Ito, paglilingkod sa Diyos. Kung nakikinig ka ngayon, naglilingkod ka sa Diyos. Nagbabasa ka ng Bible, naglilingkod ka sa Diyos. Kasi nakatutok ka sa kung ano kalooban ng Diyos, yun po yun. Lalo na kung may ministry. Sa ministry, hindi ka ba hindi na kagad papasok. Kaya dumadaan ng discipleship. Pero hindi po nangangahulugan na hindi ka karapat-dapat. Lahat ng mananampalataya ng Panginoon, tumanggap kay Jesus Christ ng totoo, lahat po ay may karapatang maglingkod sa Diyos. Hindi lang pastor ang kailangan mangaral. At pwede po kayong tumayo dito, kung kayo tatawagin ng Panginoon, sige po, sabihin lang niyo sa akin, at panalangin natin. Amen? Hindi po yan pinapangarap. Bayaan natin ang Diyos ang gumawa sa atin. God changed His heart. Binago ni Jesus Christ, ng Diyos ang puso ni Pablo. Kaya hindi naman tayo, yan ang patotoo. Merong inner transformation. May binagong buhay, binago. Yung luma natin, andyan pa rin. Binigyan tayo ng bago ngayon. Hello? Hindi po niya binago yung
Yung luma. Kaya nga titignan nyo, bakit ganun? Mananampalataya na. Leader pa naman yan, bakit pumakas sa kasalanan? Kasi nandito pa po tayo sa katawan lupa. Yung kaisipan natin, di ba? Hanggang ngayon, yung nagawa kong kalokohan, naisip ko pa rin yun. Pag nakikita ko yung mga kasama ko nung high school, nagiinuman, naalala ko tuloy yung mga ginawa namin kasi ako ang namumuno sa kanila sa kalokohan. Sa inuman, pero mabait ako. Kaya kung tawagin nila ako, Father, kasi bago kami minom, magsimba muna tayo. Bago kami manood ng sine, magsimba muna tayo. Opo, ganun po ako nung araw. Dahil pagka nasimbahan, ato na, inuman, grabe. Pero ako maka-Diyos, alam ko. Pero hindi pala sapat yun. Maka-Diyos ka lang. Ang tunay na maka-Diyos ay namumuhay sa kabanalan. Kaya napakalaga po yun, mga kapatid. Kaya lang mayroon tayong testimony. Ang pagtatalaga at pagsasakripisyo sa pangangaral at pagpototoo ng kabutihan ng Diyos, yun po yung ginawa ni Pablo at dapat gawin din po natin yan. Magtalaga natin ang ating sarili. Kaya nga po so marami pong mga great man na hanggang ngayon po nakasulat sa libro ang kanilang mga patotoo. At ngayon lagi pinapangaral kahit sa iglesia. So, sila po ay nagtalaga ng kanilang buhay. Yun lang po ang patotoo nila. Wala silang pinag-aralan. Diba? Wala silang pinag-aralan. Maraming mga great man na hindi po nakapag-aaral, hindi nakatapos ng high school, at sila po, meron pong nakulong pa, sila po ay nakulong dahil sa kalokohan. Alam mo, halos lahat po ng mga great man nung araw, yan po, ay marami pong mga mapapait at sila po ay naborn again at sila ay bumagsak ulit sa kasalanan, bumalik ulit sa Panginoon, tapos naging pastor. Ganyan po, maraming kasaysayan. Pero bakit pa nangyari yan? Nagkamali na, bumalik ulit, tinanggap ulit ng Panginoon. Kasi po sila ay tunay tumanggap sa Panginoon. May binago na sa loob niya. Kaya lang yung pagbabago sa loob niya, hindi niya pinamuhay. Yun eh. Yun ang problema eh. Hindi natin pinamumuhay. Tayo pa rin nasusunod. Ayan. Kaya sa pagdating sa ministry, dapat hindi tayo nasusunod. Kundi damahin natin kung saan tayo at alimin natin kung saan tayo pinadadala ng Panginoon. Ayan po. Kaya napakahalaga po yun. Pagtitiis ng hirap, o nga panganib para sa gawain ng Diyos. Ginawa ni Apostol Pablo yan. Anong panganib, anong pagtitiis ang ating nagawa na ngayon? Naranasan ko nung ako po ay nagtatrabaho dito, nagwe-welding, diyan po dito sa Pablo. Tapos pag-uwi ko, mahamog. Tapos araw ng Biyernes, prayer meeting. Pag-uwi ko sa bahay, para masakit ang ulo ko, para kasi yung katawan ko mainit. Tapos maghapon, pinapawisan. Mabigat ang trabaho ko kasi nagwe-welding ako. Fabricator kami noon. Ay ang nangyari ay sabi ko, hindi na ako atin ng prayer meeting. Mamamahinga na lang ako. Sabi ng laman ko, oo. Tapos sama ng demonyo. Ang demonyo hindi nauna sa atin. Ang kalaban natin, sarili natin. Kasi siya tayo napapagod eh. Sabi ko sa sarili ko, mamamahinga na lang ako, di ako atin. Nangusap ang Holy Spirit, anak, kumating ka ng prayer meeting. Napunas ako, may na tubig. Lalo sumakit ang ulo ko kasi sumisingaw. Di ba? Pero hindi, nilabanan ko yon. Tapos, wala man akong pamasahe papunta doon. Kasi kulang-kulang kalahating kilometro ang layo ng chapel sa Tabang. Doon po, sa Tabang, yung bahay namin sa Tabang. Nilalakad ko lang po yun. Nilalakad ko po. Habang lumalakad ako lalo, siyempre, lumalamig, medyo lumalamig ang gabi, parang sumisingaw yung init, tapos ulo ko parang masakit. Hanggang sa pagpasok ko sa kapilya, pagpasok ko sa tarangan ng kapilya, biglang nawala. Hello? Aling mga struggle, pagtitiis ang nagawa natin para makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Yung maliliit na bagay, kaya ba natin gawin yon para sa Panginoon? Alam niyo kung bakit? Kasi pag ginawa mo yun, mabibisa mo kung saan ka pagpapalain ng Diyos eh. Ikaw po yun eh, hindi ako. Ang tungkulin ko po, kaya ako umiyak sa Panginoon kasi ang tungkulin ko kung ano ituturo ko sa inyo. Pag hindi ko na ituro yan, yan ang problema ko. Di ba? Kaya napakahalaga po yung mga kapatid. Pangalawa, pag pinaghaharian ng pag-ibig ng Diyos. God's love compels us.
Yung compels, ano po yung pumipilit, gumagawa, umuudyok. Ayan po. So, sa Tagalog po natin yan, sabi nga doon sapagkat ang pag-ibig ni Kristo, verse 14, hanggang 15, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo, nandiyan na po ba? Okay. Ang sabi po doon, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nag-uudyok sa amin, na sundin ang kanyang kalooban. Ayan, kumbinsido kami na namatay si Kristo para sa lahat, kaya maituturing din na namatay ang lahat. Diba? So, mga kapatid, kaya nga po napakahalaga po, yung ginawa ni Jesus Christ, yun po ang pinakamagandang maintindihan po natin, na si Jesus Christ ay nagtagumpay na, napagtagumpay na sa libutan. At kahit po yung kahinaan ng laman, kaya nga sabi ng Biblia, siya ay tinukso sa lahat ng paraan, pero hindi siya nagkasala nung siya nasa katawang lupa. Kaya nga may pagkakataon na, malaking pagkakataon natin na kapag tinagat natin si Jesus Christ, gumawa siya sa puso natin, yung kasalanan kaya natin gawin. Kaya lang mga kapatid, bakit? Hindi natin magawa. Kasi nga yung dati natin pagkatao, lumulutang at yung bagong pagkatao, nasa ilalim. Kasi masarap. Kasi gusto ko, wala naman nakakakita. Hello? Ganun tayong mga tao. Wala naman si pastor dyan eh. Bakit Diyos ba ako? Pag nandiyan ako, si pastor. Baitan ako. Si pastor nandiyan. Ano ba ako? Diyos. Hello? Hindi ako Diyos. Katulad din niyo ako maasa sa Diyos. Amen? Hello? Ang bagong buhay na ibinigay sa atin ay puno ng pag-ibig na pumupilit sa atin upang gumawa ng kabutihan. Yun po yun, compels us. Yung salitang compels, yung pumupilit. Di po nyo naiintindihan yun, kinukumbik tayo. Aatin ba ako ngayon o hindi? Sabi ng Holy Spirit, nakmatin ka. Pero sabi ng laman mo, ayoko. Pagod ako. Kaya nga po, ano po nangyayari ngayon? Kaya mga kapatid, napakalaga po yun. John chapter 7, verse 38. Ang sumasampalataya sa akin, John chapter 7, verse 38, ito po yung sinasabi ni Jesus Christ. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, ayan po, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Sa ibang salita, aagos. Ang tubig nagbibigay buhay, ito po yung Holy Spirit. Nung tinanggap po si Jesus, guys, sa iyong puso, pumasok sa iyong Holy Spirit, iyon po ang bibigay sa iyo ng kapayapaan, ng bagong buhay, dadaloy sa iyo, at yung pag-ibig ng Diyos, dadaloy sa iyo. Amen? Kaya napakahalaga po yun. Maintindihan po natin, mga kapatid. Kaya sinabi nga ng Roman chapter 5, sa Roman chapter 5, ang sabi nga doon, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinakaloob sa atin. Amen. Kaya mga kapatid, kung tayo po ngayon naririto at hindi mo alam na ikaw ay may Holy Spirit, hindi mo alam na tumanggap ka sa Panginoon, bumalik ka sa nagturo sa iyo, kasi sayang. Kasi ang demonyo gagawa ng paraan niyan para ka magulo. Minsan tama ka na pero magulo ang buhay mo dahil ikaw humihinto. Tinanggap mo na si Kristo at hindi ka na nag-aral kung ano ang kalooban ng Diyos. Paano paraan ni Pastor yun? Makinig ka ng Bible study. Basahin mo ang Biblia. Ay, mahirap pa intindihan ng Biblia, Pastor. Nakasulat yan. Maunawaan ang nagtataglan ng Espiritu ang kasulatan. Hello? Ang Holy Spirit ang tutulong sa atin para ipaunawa, ipaliwanag sa atin kung ano yung sinasabi sa Biblia. Hello? Ito pa, practical. Sabi ng Biblia, manalangin kang lagi. Hindi ko pa maintindihan. Ay, hindi maintindihan doon. Hello? Simple lang. Di ba? Oh, di ba? Kaya katitin natin. Sabi nga ng iba,
Mahirap daw maintindihan. Mahirap bang maintindihan? Yung sinasabi sa Matthew chapter 4, verse 4, sinabi ni Jesus Christ, hindi lamang si tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutaw sa bibig ng Diyos. Pastor, hindi ko maintindihan. Wala ka bang Holy Spirit? Maaaring may Holy Spirit ka, kaya nga sabi daw, yung mata mo, may problema. Malinaw ang mata mo. Di ba lahat tayo may mata? Pero may matang naglalabo. Kapatid, ngayon, wala nang salamin. Wala, malinaw na. Ano? Kasi may katarata. Baka may sakit tayo. Di ba? Baka yung matang espiritu natin may katarata. Kaya hindi natin makita, hindi ko maintindihan. Kasi nga yung laman, kaya sabi ng Galatians chapter 5, verse 16, wag niyong mamuhay kayo, lumakad kayo sa espiritu, wag niyong paglaanan ng pita ng laman. 17, ang pita ng laman ay laban sa nanasa ng espiritu, at ang nanasa ng espiritu ay laban sa pita ng laman. Magkaaway ang dalawang ito. Hello? Sino ba yung nasa laman? Tayo. Yasan ba yung espiritu? Nandito. Tayo may struggle. Hello? Ngayon, anong nangyayari ngayon? Namimili yung iba na ganito po. Hindi ko naintindihan, hindi ko maano yung preaching niya, hindi maganda. Maganda mag-preaching, ganito. Namimili pa ng preaching, pero hindi titignan yung sarili. Alam niyo mga kapatid, dito po yung sabi ko sa inyo, ano ang preaching na madinig niyo? Yan ay para sa atin lahat. Hello? Kaya kagabi, kung maaari, kung ayaw ko na matulog Hello? Tapos kailangan gumising kami ng maaga. Actually, araw-araw gumising ako ng maaga. Kasi sinasanay ko sarili ko makipag-ugnayan sa Diyos. Kasi hindi naman po para sa akin lang. Kasi lalo ngayon, mga kapatid, nasa malolos tayo. Ano mang kapahayagan sa akin ng Diyos pag ako nanalangin? Linisin ng malolos. Paano malilinis ang malolos? Hello? Ano magagawa natin? Bakit may katungkulan ka ba? Pero kung di mo alam ang Biblia, at naunawaan mo na ikaw yung anak ng Diyos at binigyan ka ng karapatan ng kapangyarihan, ng karangalan ng Diyos, amen, malalaman mo Kung lahat tayo mananalangin ng totoo, ito lang ang DPWH, di ba? Magrarally pa tayo, pastor? Hindi. Kaya ngayon pa nag-usapan namin ng pastor, kasama ba kayo? Pero hindi pa. Sabi nga namin, sana lumabas tayo, pag-pray natin, pati Kapitolyo, andyan ang seat ng gobernador sa atin. Ito, sentro ng ng Bulacan. Hello? Pag mananalangin ka, may magagawa ang Diyos. May magagawa ka. Kasi yung panalangin mo, tatanggapin ng Diyos. Bakit? Anak ka ng Diyos. Hello? May espiritu ka ng Diyos. Hello? Kaya nasasayang ang pagkakataon na minsan makatulong po tayo sa mga baguhan. Minsan, ang daming problema sa buhay namin. Ang nanay kong tatay ko, hindi matatapos ang problema. Araw-araw yan. Tutukan mo yan. Laging lalaki ang problema. Pero tutukan mo ang Panginoon, unti-unti. Di ba? Tuturuan ka ng Panginoon. Hello? Nanay, tatay ko, nangangaral ako. Nagkahiwalay sila. Hello? Nangangaral ako. Pigtatawanan ako sa amin. Bakit? Bakit yung mga magulang mo hindi mo pagsabihan? Bago namatay ang tatay ko, nakauwi sa bahay. Yun ang hinihiling namin. Magkaayos silang dalawa. Hello? Pareho silang mananampalataya. Kaya lang mahirap mairuwaan kung ito ipapaliwanag ko sa inyo, yung pinagdaan namin sa pamilya namin. Kaya isa lang makakasabi ko sa inyo. Tinulungan ako ng Panginoon maging matatag ng patuloy sa kabila ng marami kong problema. Kahit pinagtatawanan ako. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kung ako ay sira ang isip ko, ito'y alang-alang sa Diyos. Sa Diyos yun! Pero kung matino ako, puti pa sila, nangangaral sa itan ng Diyos. Yan para sa tao. Di ba? Kasi pag walang nangaral, walang siraulo na sinasabi ng sanlibutan, paano tayo makakilala sa Panginoon? Hello? Halimbawa, sa eskwelahan, puro ikaw, Jesus. Di ba? Hindi ka nakikisama sa mga kalokohan. Puro Jesus ka, Jesus ka, Jesus, Jesus. Sabihin ng mga klase mo, di ba ngayon? Di ba sa mga kabataan? Hello, nandiyan ba kayo? Kailangan po, napakaraming kabataan po ngayon. Kailangan po natin kumilos. Hello? Spiritually. Bakit po? Malapit na dumating ang Panginoon. Ano ba nangyayari ngayon? Nangyayari sa France, kaguguluhan sa kanyang gobyerno. Ano nangyayari sa Nepal? Ano nangyayari sa Indonesia? Ano mangyayari sa Pilipinas? Hello? May giyera po sa atin, politika.
Paano po kung walang magpe-pray? Buti na lang, marami nagpe-pray sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Ang dami pong laban sa gobyerno ngayon. Ang dami pong nagkukuyom. Ang dami pong gusto nang sumabog. Galit na galit. Alam po niyo, makita ko po yung manonood ako. Sumasama loob ko. Kasi nakita ko yung napakaraming pera. Tapos, dito gusto natin, sana yung ganito, mabigyan natin ng ganito, mabigyan natin ng ganito. Sana siya kumain araw-araw, hindi na mawalan ng ganito. Hindi ba nakakasakit? Di ba? Pero wala tayong magawa kundi manalangin. Hello? Iyan ang sinasabi sa Bible. Hindi tayo maging emosyon. Hindi tayo maumuha sa emosyon. Hindi ka mapupunta sa langit dahil sa emosyon. Hindi dahil sa umiyak ka. Lord, sige na, papasok ka sa langit. Hindi ganon. Yung nakasulat dito, ano ginawa mo? Papasok ka sa langit kung ikaw mabuborn again. At hindi ka maiiwanan sa rapture kung ikaw sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maniwala po kayo. Malapit na dumating ang Panginoon. Ngayon po, ang pinagbabantayan po ng mga churches, sa ibang churches sa Amerika, September 23 to 24. Hello? Pero, totoo po yan. Si Pastor pa ulit-ulit naman. Hindi po mga kapatid. Ito po sasabihin ko sa inyo, payo ko sa inyo. Totoo po may rapture. Hello? Pero ang tanong, handa ka na ba? Hindi ko sinasabing September 23 to 24. Kasi tignan po niyo kung anong mangyayari. Araw-araw may nangyayari ngayon sa buong mundo. At ang pinag-uusapan po ngayon sa Israel, pagpatayo ng templo. Hello? Pag-aralan niyo ang Bible. Pag tinayo ang templo para sa, dyan po, tatayo ang Antikristo. Lalabas na po ang Antikristo. Hello? Ayun nga, sabi niya, man yata si Pastor. Hindi po. Kasalanan ko po yung kapag hindi po ako nangaral, hindi ko po sinasabi ito. Lahat po kami mga pastor ngayon, ina-aware po namin ng church na may rapture. Merong pagdagit. Ang kukuhanin niya alin? Yung iglesia, walang dungis, walang mantsa, panal, walang kapintasan. Hello? Basahin yung Bible. Kaya nga namatay si Jesus Christ para tayo luminis, para mahirap tayo sa kanyang sarili na walang batik, walang mantsa, walang kulubot, walang kasalanan. Banal. Hindi tayo perfecto mga kapatid, pero dahil meron kang bagong buhay, regeneration, iyan ang fruit. Magkakaroon niya ng fruit, yung resulta, mamumunga yan. Kahit sa ayaw mo sa gusto, meron pong natural maturity, natural growth na tawag. Kaya lang po, ang kailangan lang po doon, pagtatalaga ng sarili. Hindi po nangangailangan tapos ka ng college para maintindihan mo ang Biblia. Kahit elementary ka lang, kahit wala kang pinag-aralan, mga kapatid, maintindihan mo ang Biblia. Dahil tutulungan ka ng Holy Spirit. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ngayon. Ang dami pong mga tribo, ang dami pong mga aita, na ngayon po pag kumakanta sila sa Panginoon, kumisan, hindi man nila naintindihan kinakanta nila, pero sila napupuri sa Panginoon. Masaya sila. Dahil alam nila, umaharap sila sa Diyos. Mga tribo. Hindi naman tayo tribo. Parang hindi natin maintindihan yan. Kahit pa paano nakapag-aral tayo. Kaya ngayon po isasabi, Galatians chapter 5, verse 22, ang bunga ng Banal na Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. So, ang unang, kaya nga po napakahalaga po yan, yung pag-ibig. Pangatlo, isang bagong nilalang. May bagong pagkatao, a new creation, and with new nature. Ayan. Sa verse 17 to 18 ng ating teksto, sabi doon, verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Amen. Sabi mo, Pastor, walang ginawa ang Panginoon sa ating lumang pagkatao. Sabi dito, ayan, wala na ang dating pagkatao. Papatayin po yun. Basahin po niyo yung Galatians chapter 5, verse 24. At pinatay na nakipag-isa kay Jesus Christ ang lahat ng pita ng laman. Hello, ipinako na nakipag-isa kay Jesus Christ ang lahat ng pita ng laman, kahinaan ng laman. Ang ibig sabihin,
Kung ikaw ay nagpasya kay Jesus Christ, inaasahan ng Diyos na nagpasya ka na layuan ng kasalanan. Kaya nga ang hinihingi nga ng Diyos ay magsisi kayo at talikuran yung kasalanan. At ito po ang danger. Sinabi ng Jesus Christ, pag hindi kayo nagsisi at tinalikuran yung kasalanan, mapapahamak kayong lahat. Saan tayo mapapahamak? Malalayo tayo sa Diyos. At yung impyerno sinasabi sa Biblia, yun po yun. Hello? Mga kapatid, hindi po ito parang paghihikayat na, oy, siguro gusto ni Pastor, dumami lang member dito, huwag ako umalis dito. Hindi! Hindi ganon. Tandaan po niyo mga kapatid, malaking pananagutan ko. Kahit ako sa sarili ko mga kapatid, iniiyak ko ang mga kapatid ko ngayon. Hello? Kasi alam ko malapit na ang Panginoon dumating. Hindi sinasabing by September 23 to 24. Pero ang payo po ng mga propeta, ganito, maging handa ka. Matuloy man, hindi yan. Handa ka ba? At tanong mo yung sarili mo, handa ka na ba? Ano ang paghahanda? Pastor, ang dapat namin gawin? Magsisigat talikuran yung kasalanan. Ikaw nakakaalam yan. Sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Yung takbohan mo ang gawain ng Panginoon. Hindi baliwalayin mo siya. Andiyan ang trucks, ang paggawa tayo ng malaking trucks. Kumuha ka ng trucks. Magbigay ka, pag-aralan mo yung trucks. Paturo ka doon sa leader, paano isi-share to. Walang paliwanag dyan. Puro salita lang ng Diyos yan. Magdala kayo ng trucks. May isang kapatid, sabi niya, Brad, magdala ka ng trucks. Sige, Pastor, magdadala ako. Magbibigay ako sa klase ko. Hello? Ay, sa bag ko, meron akong trucks ngayon. Inisip ko yung mga tricycle boy, tricycle naghahatid sa akin dito kung minsan, bibigyan ko. Yung Kapitan del Barrio doon po sa pinuntahan namin, meron pag-usap kami sa barangay, binigyan ko. Pati yung staff doon sa barangay, binigyan ko. Hello? Pero bago ko binigay, nagpapakilala muna ako. Sabi ko, hindi po ito religion, pero kailangan po natin manumbalik sa Panginoon. Sabi ko kayo sa kapitana, doon sa kapitana binila ko, sabi ko, hindi po ito religion, pero malapit na po dumating ang Panginoon. Pwede po pabigyan ko kayo ng trucks. Hello? Hindi ba nyo kaya yun? Pero pag tayo ipupunta sa isang lugar, lahat magagawa natin. Tama? Hello? Minsan gusto natin lahat gawin dito sa mundo. Pero pagdating sa Panginoon, inasabi natin na tayo mananampalataya, pero hindi po makita resulta na yung regeneration, yung pagiging born again. Kasi nga, hindi ko po sinasabing, hindi po ninyo alam. Ito nga po sinasabi ko na sa inyo. Kung hindi po kayo nagbabasa ng Bible, tandaan na lang yung sermon dito. Ito po para sa atin lahat. Amen? Para sa atin lahat. At pagkatapos ito, pag ginawa natin ito, mga kapatid, yung malaki yung magagawa natin. Kasi marami tayong matutulungan. Yung mga tao nahihirapan sa paligid na yan, panalangin natin. Hello? May power tayo. May kapangyarihan po tayo. Yung bahay nyo, puro problema. Yung mga lulong sa alak, lulong sa sigarilyo, lulong sa ano. Hindi po natin kaya silang baguhin sa ating sarili. Pero ipanalangin mo. Totoo po yan. Kung naniniwala ka na buhay ang Diyos. Kaya isang bagong nilalang, yung sinasabi doon sa halip, ito ay napilitan ng bago, ito po yung kalikasan ng kabanalan ng Diyos. Yung po yung sinabi dito sa 2 Pedro chapter 1, verse 3 to 4. Sa verse 3, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan. 2 Pedro chapter 1. 2 Pedro chapter 1. Sige po, i-plus na lang po. 2 Pedro chapter 1, verse 3 to 4. Ayan. 2 Pedro chapter 1. Sige po. Sabay-sabay po natin basahin. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay ng maka-Diyos. Sa ibang salin po yan ng may kabanalan. Ito'y dahil sa ating pagkilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Nasa atin na po yan, binigay sa atin nung wala tayo tumanggap kay Jesus Christ. Ngayon, kung di po may sinatanggap, wala ka pa niyan. Anong gagawin ko? Magsisi ka na yung kasalanan, manumbalik ka sa Diyos sa pamamagitan ng Jesus Christ, tanggapin mo siya sa iyong buhay. Iyon po ang pagiging born again. At papasok ang Holy Spirit sa iyo. Verse 4, sa parang ito, ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo
makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa ng sanlibutan ito at ang upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Sa ibang salin po yan, sa kanyang kabanalan bilang Diyos. Kaya nga yung si Kristo po, natandaan po ba nyo? Kilala tayo ng Diyos. Romans chapter 8 verse 21. Kilala ng Ama kung sino ang sa Kanya. At ang nais niya ay makatulad tayo, makatulad sila ng Kanyang anak, si Jesus Christ. At hindi po mahirap yon, mga kapatid. Dahil kung kay Jesus Christ ka ngayon, kaya mo nang umibig, kaya mong gumawa ng mabuti sa kapwa. Amen? Napakahalaga po yon. Corinto chapter 5 verse 18, ang sabi doon, ang Diyos ang gumawa nito sa pamamagitan ni Kristo. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinibilang niya, verse 18, ibinibilang niya, ayan po, kaming mga kaibigan at hindi nakaaway at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Wala na si Pablo. Tayo na po yon. Pwede tayo maging kasangkapan ngayon ng Diyos para maging kaibigan din sila. Bilhin nyo, ituturing ang kaibigan ng Diyos. Ituturing kang anak. Ililigtas ka. Dahil sa kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang namatay sa krus. Hindi ikaw. Pero kung gusto mo at ito ibabaliwalayin natin mga kapatid, tandaan nyo, nakakakilabot ang darating na paghihirap dahil ang paghihirap po ay forever. At yung sinasabi namang kapahingahan ay yung buhay na walang hanggan, eternal life, o buhay na walang hanggan, o kaparusahang walang hanggan. Manimili po tayo. Tayo nakakaalam yan. Hindi ko alam yan. Kaya nakakaalam yan. Kung hindi ka sincere sa puso mo, hindi ka tapat sa puso mo na napaltag kay Jesus Christ, at hindi mo sinisikap na sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Hindi ako perfecto, mga kapatid, pero sasabihin ko sa inyo, ang buhay ko kung mamamatay ako, gusto ko naglilingkod sa Diyos. Kaya nga sabi ko nga sa mga kapatid, yung isa pong kapatiran, isang elder sa Tabang, hindi siya pumayag. Kahit siya naka-wheelchair, 3 beses siya nagda-dialysis, pero kahit naka-wheelchair, hindi siya nag-a-absent ng pananambahan. Last na kanyang pananambahan, naka-wheelchair siya, pinilit niya yung kanyang sambayan. Sabi niya, dito na lang daddy, dito na lang kayo daddy. Mahirap po. Kasi naghihina na siya. Hindi, sasamba ako. Last samba niya, may picture siya sa Tabang. Galilean, bago siya mamatay. Naka-wheelchair. Hello. Pag-uwi sa bahay, tumayo po tayong lahat, mga kapatid. The result of regeneration. Nakikita ba ito sa atin? May bago ba tayong buhay? O hanggang ngayon, nilalaban natin ang katotohanan ng salita ng Diyos at sinasabing, ay kung di dahil sa akin, hindi tatakbo ang church na yan. Kaya nagmamalaki pa. Wala tayong mapagmalaki sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, kahit ako, pwede ko mawala dito, lumubog ako dito, bukas hindi niyo ako makita, pwede. Hello? Sino ba ako? Di ba? Pero mahalaga kayo. Sa harapan ng Diyos, mahalaga din ako sa Kanya. Kaya ginagawa niya ito, na ang salita ng Diyos binubuksan sa atin. Basahin natin ang Bible, mga kapatid. Nakikiusap ako sa inyo. Kasi marami itinuturo ang Diyos ngayon. At maging handa po tayo. Malapit na dumating ang Panginoon. Ito po ang magagawa lang natin. Nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Iyon po ang hinihingi ng Diyos. Given na po. Buhay na walang gana sa iyo na. Hindi po tayo pabayaan ng Diyos. Kung ikaw po ay nakatayo ngayon at hindi ka pa sigurado kay Jesus Christ, why not? Bakit hindi ka magsimula ulit? Tanggapin mo siya sa iyong puso kung talagang gawin mo siyang Panginoon, hindi tagapagligtas. Siya ay tagapagligtas at Panginoon. Pero kung tagapagligtas mo lang siya, ginagawa mo lang siyang life jacket, parang kasi seaman,
Napakalaga sa amin ng life jacket in case na ang barko ay lulubog. Kaya ginagawa kong una ng life jacket kapag may bagyo sa gitna ng dagat. Naranasan ko po yan na parang mahahati at mapuputol ang barko namin. At naging tuso ko noon, kumuha ko ng isang latang tinapay, yung nakalata. Tsaka yung life jacket, ginagawa ko unan. Para pag ako'y nakalutang, meron pa akong pagkain. Wais, ano? Pero nung ako'y makakilala sa Panginoon, hindi pala mahalaga yun eh. Kung talaga mamamatay ako eh. Amen? Ang kaligtasan inaasahan natin mga galing kay Jesus Christ. At ngayon, nandiyan na po. Ang pinag-uusapan lang natin ngayon ay yung pong binigay niyang bagong buhay sa atin ay pinamumuhay ba natin o hindi. O hanggang ngayon ay lalabanan natin sapagkat sabi mo, kailangan po namin ganito, kailangan kong ganito ang lakas para sa trabaho, kailangan ko laging hindi ma-late sa trabaho, kailangan kong ipaglaanan ng trabaho ko, ang pangangailangan namin. Hello? Sana hindi yun ang maging Diyos natin. Dahil pag yung nabago ang puso ng bawat isa, ang pagbabagong nalagay ng Diyos sa puso ng bawat isa ay bagong pagkatao. Yung nature, yung impartation ng nature ng God nasa atin po. Hindi tayo Diyos, pero may kapangyarihan tayo. Kaya yung demonyo, utusan natin. Kahirapan, lumayas ka. Bisyo, lumayas ka. Kaya mong gawin yan. Yung takot, yung pag-aalinlangan in the name of Jesus, yung ginugulong isip natin, naku, hindi totoo yun, huwag ka maniwala yun, sabi ng demonyo. Tapos sabi ng laman mo, oo nga, masasaktan ka lang pag umayo ka kasi, baka maulanan ka pa. Pag nangaral ka, pagtatawanan ka pa. Naku, pag nag-aakay ng kaluluwa ka, parang baka sabihin kung pastor ka na. Naku, baka tawagin ng pastor. Naku, yan yung gagawin ng demonyo. Pero kung tayo po nakikinig kay Jesus Christ, alam nyo, ang buhay po natin ay maiksi lamang. Hindi ko po alam kung aabutin po natin ang rapture. Pero paano po kung matuloy yung rapture nito pong September? At tandaan nyo, October may mangyayari. At ang sabi ng propeta, meron po siya sabi ngayon, wala po ang kapayapaan. Kasi nakasulat ngayon sa Bible, nangyayari na po. War. Lalaganap. At ang sabi doon, maglalaban ng mga bansa, mga kaharian. Nagkakagulo na po ngayon. Meron nagkakaroon ng mga civil war. Anong nangyari sa Nepal? Anak po ng isang politiko, sinunog, pinatay, babae po. Naawa-awa ako sa babae. Sinusuntok lalaki. Ang lakas-lakas ng lalaki, sinusuntok. Matanda na. Sabi ko, ala ba silang puso? Hello? Nangyayari na po ngayon. Nakaiba na. Ang Saudi Arabia, ang Qatar po, nakakaisa na po. Naggumanti sa Israel. Hello? Ang Turkey at saka ang China at ang Russia nakakaisa na po. Sila po yung nakasulat sa Bible. Hello? Pag-aralan po nyo. Hindi pa ako masyadong napakarunong. Pero kung magbabasa kayo ng Bible, hingin nyo sa Panginoon. Makinig kayo sa pagtuturo ng si Biblia. Hello? Nakasulat sa Biblia yan. Yung Turkey, yung Russia, yung China, yung Iran. Yung nangyayari ngayon sa Israel, papatayo na ang templo. Maliwanag na maliwanag sa Biblia, di ba? Ang Antichrist papasok sa templo. At pahinto ang lahat ng paghahandog. At ngayon yung red heifer, yung baka na kulay pula, naka-reserve na po ngayon. At hindi pwedeng gumulang po ang kanyang araw o taon. Ayon sa mga paniniwala ng mga Hudyo. Kaya iniisip nila na malapit na dumating ang Panginoon kasi po, ito September ay yung pong trumpet, yung pong piece of trumpet, yung trumpeta. Pero sa atin po, sabi nga, pagdating ng Panginoon, di ba? Pagtunog ng trumpeta, maririnig natin ang tunog ng trumpeta, maririnig ba natin yung trumpeta sa Israel? Alayo natin. Pero yung trumpeta, sinasabi pagdating ng rapture, trumpeta nang gagaling sa langit. Hello? Handa na ba kayo mga kapatid? Buksan natin ang ating kasipan. Hindi po ako nagbibigay sa inyo ng encouragement para huwag na kayong mahalis dito sa church. Hindi po. Malaya kayo. Makinig kung ano ang dapat yung pakinggan.
Pero isa lang masasabi sa inyo, isa lang ang Diyos. At ang salita ng Diyos ay totoo. Huwag kayong lumayo sa Biblia. Huwag kayong lumayo kay Lord. Yun ang payo ko, mga kapatid. Lagi tayong manalangin. At kung mayroong mahal ka sa buhay, hindi pa kami kilala sa Diyos at parang alanganin pa, pag-pray mo, iyak mo sa Panginoon. Napakahirap yung makita mo ang iyong mahal sa buhay nasa impyerno at doon nakangalta ka lang mangipin, sabi sa Biblia. Sana ipakita sa atin ng Panginoon, pero hindi. Kasi pag tayo namatay na, magkakaroon tayo ng kapahingahan. Kaya mga kapatid, ito po ang pagkakataon. Kung nais mo talaga ang sarili mo sa Panginoon, hindi po sa akin. Talaga mo ang sarili mo sa Panginoon, tutulungan ka niya para makapaglingkod sa Kanya. Amen? Lang totoo sa puso. Yan po ang resulta ng tunay na pagiging born again. Tao sa puso naglilingkod. Walang motibo. Walang masamang motibo. Kundi ang nais niya ay ibigin ng Diyos. Sumunod sa kanyang kalooban. Kaya kung ikaw ay nakatayo ngayon, na kapatid, sa kinatatayuan mo ngayon, ikaw nakakaalam kung sino ka. Masasabi ko po, mag-repent po tayo. Magbalik loob tayo sa Diyos. Ang pagbabalik loob sa Diyos ay hindi pupunta ka sa simbahan, hindi pupunta ka sa kapilya, hindi po. Hindi ka pupunta sa pastor, hindi ka pupunta kung sa kangin-kangino. Ang pagbabalik sa Panginoon ay mula sa puso. At sasabihin natin, Lord, gusto ko po, ikaw na aking maging Panginoon, di ka paligtas. Huwag mo ako ilayo sa iyong harapan. Tulungan mo po ako, Panginoon. Iyan po ang pinaka-the best na magagawa po natin ngayon. Sige po. Magkaroon po tayo ng 1 minuto. Sige po, lapit natin ang ating sarili. Ikaw po nakakaalam. Humingi tayo ng tawad kung may tayong kasalanan. Kung hindi man panalangin natin, Lord, tulungan mo ako. Ang aking mga mahal sa buhay. Hindi tayo magiging magagamit ng Panginoon effectively para sa ating kapwa, sa ating sambayan, kung hindi po nakikita sa ating buhay ang pagbabagong nais ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sige po. Ama, sige po. Ama, po tuloy ang nalapit ko sa iyo ang aking sarili. In the name of Jesus, O God. Baguhin mo ako, Panginoon. Ilalapit ko sa iyo sa aking sarili. Tulungan mo ako, Diyos. Lord, ang aking mga mahal sa buhay, Panginoon. Aking mga kapatid, mga hipag, mga bayaw, mga pamangkin, manugang, apo, lahat po ng aking angkan, mga mag-anak po, Diyos, nalapit ko sila sa iyo, Diyos. Amen, Lord. Hallelujah. Panginoon, ang aking buhay, itatalaga ako sa iyo, Diyos. Tinatanggap kita sa aking puso. Huwag mo ko ilayo sa iyong harapan, O Diyos. Ikaw na po, patuloy ang aking maging Panginoon, hindi ang aking sarili. Salamat po, Panginoon. Ako na lang po manalangin. Amang banal, maraming salamat po. Maraming salamat po, Diyos, sapagkat, Panginoon, O God, Lord, sa araw na ito, kinatagpo mo kami, Panginoon. Anong ko po, Diyos, patuloy ka nang uusap, Panginoon. Hindi lang po sa pamagitan ng iyong salita. Kundi ngayon, Panginoon, lutang na lutang, nangungusap ka sa lahat ng mga pangyayari. Marami ngayon nakakaranas ng mga natural calamity na sinasabing kakaiba na nangyayari na ngayon. Nababalitaan namin, nakikita namin sa social media ang pagkakagulo ng mga bansa at ang giyera nangyayari ngayon sa Middle East at sa buong mundo. Nakikita rin namin ang pag-uusig sa mga kapatid namin, Lord, pinupugutan ng ulo, bata at matanda. Sinusunog ang kalambahay sa ngayon. Panginoon, kahabagan mo kami, patawarin mo kami sa aming kasalanan. Sa aming bansa, O Diyos, Lord, gisingin mo po ang body of Christ. Gisingin mo po ang mga kapatid. Gisingin mo po kami, Panginoon, sa San Pablo, sa Matimbo, sa Galilea, Tabang, Pulilan. Lord, basbasan mo po kami, Panginoon. Lahat ng iyong mga anak, Panginoon, na kumikilala bilang Panginoon tigapagligtas at Panginoon ng kalambuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, protection mo po ang iyong mga anak, O God. Dalahin ko po ang iyong pagkapala, lalo sa panahong ito, O Diyos, na mayroong problema sa aming bansa na konting pagkakamali lang, O Diyos. At
At kung hindi kami lalaban sa spiritual na pangikipaglaban, laban kay Satanas, alam po namin pwede mangyari na magkagulo sa aming bansa, O God. Pero Lord, alam po namin nasa kamay mo kami, Panginoon. At marami ang nananalangin na anak mo, Diyos, ngayon ang iyong biyaya at awa, habag para sa aming bansa, O God. Kaya, O Diyos, salamat po sa pati sa katotohanan na kami po ay meron ng karangalang galing sa iyo. At anumang gawin namin ngayon tulad ng inuutos mo, sabi mo nga po sa Matthew chapter 8 verse 18, anumang talian namin sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang kalagan namin dito sa lupa ay kakalagan sa langit. Lord, ibinigyan mo kami ng kapangyarihan ito. Kami tao na makasalanan. Tinanggap ka lang namin sa pamagitan ni Jesus Christ. Pero ngayon, ang langit ay gagawa sa aming panalangin. Maintindihan ito ng mga kapatid o Diyos na nakiisa ang langit sa bawat mga nanampalataya kay Jesus Christ. Tumanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas o Diyos. At ito'y gaganapin mo, Panginoon. Maging ang demonyo, sinabi mo, ang sinawang manampalataya, binibigyan ko, sabi ni Jesus Christ, ng kapangyarihang labanan, utusan, ang demonyo. Wasakin ang gawa nito, ang sumpa niya, at wala siyang kapangyarihan sa mga anak ng Diyos, sapagkat mas makapangyarihan ng Espiritu, binigay mo sa amin, kaysa sa Espiritu na sa sanlibutan. Ito ay ang Holy Spirit, O Diyos. Salamat po, Ama, sa katotohanan ito. At dalangin ko po, Ama, ngayon po, sa aming pag-uwi, dala po namin ang kaliwanagang ito, O Diyos, sa aming mga puso't kaisipan. Na Lord, napakahalaga ang aming kilos at ang aming gagawin ngayon bilang anak ng Diyos upang labanan ang mga sumpa at plano ng kaaway sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming baryo, sa aming bayan, sa aming bansa, sa aming kabuhayan, sa aming kaisipan na ngayon ay sinisira ng napakaraming mga alok na sanlibutan. O Diyos, yung kapangyarihan bigay mo sa amin, Panginoon, makatulong kami sa mga nag-aalinlangan, na gusto na magpakamatay, nadidepress, at gusto nang layuan ang gulo sa sanlibutan. Lord, gamitin mo ang bawat isa. At dalahin ko rin po, Ama, Lord, padamo mo sa bawat isa tulad ng sinabi mo, hindi lang po yun, kundi kahit kung sakit at karandaman, ano man ang nasa aming karandaman, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus, O God, bibigyan mo kami ng kagalingan. Kaya nga po, right now, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, O God, inangkin po namin anumang karamdaman ang nasa amin, O God, Lord, ang kagalingan ay bibigay mo po sa bawat sa amin tulad ng iyong sinabi at isinulat sa iyong salita. Salamat po, Ama. Purihin ka po, Diyos, sa lahat ng nangangailangan financially, materially, may mga problema po ngayon, emotionally, Lord, pagalingin mo po ang bawat isa, pagpalay mo po ang bawat isa sa mga estudyante, O God, Lord, makatapos mo yung elementarya, high school, college, hanggang sa pagkuha ng board exam, samahan mo yung mga anak, sa paghahanap ng mga trabaho, Lord, gabayan mo ang iyong mga anak, proteksyonan mo ang iyong mga anak, sa mga viruses, sa mga sakit ngayon, O God, Lord, dalangin po namin, palakasin mo ang aming mga katawan lupa, O God. Pahiram mo kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus, O God. At Lord, tulad ng iyong pangako, ang pagtatagumpay ay nasa amin na. We are more than conqueror, O God. At ito po ay aming inangkin, O Diyos. At inangkin din po namin, Lord, yung mga mahal namin sa buhay na hanggang ngayon ay sarado pa at ayaw tumanggap. Panginoon, yung kabulagang espiritu ay winawasak po namin, pinupulot namin in the name of Jesus. At inangkin po namin yung liwanag na nasa amin. Lord, ito'y makikita nila at madadama nila sa pamagitan ng Santong Espiritu. Lord, na sila'y maihipo, Panginoon, at panunumbalik sa iyo sa pamagitan ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan at pagtanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon at tigapagligtas sa kanilang mga buhay. Panginoon, ito po ang aming inaangkin, O Diyos, at pinagpapasalamat. Salamat po sa araw nito. Salamat po, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang dakilang pangalan. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. God bless you.